أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nabatid natin na nalalapit na naman ang buwan na Dhul-Hijjah. Ang buwan na Dhul-Hijjah, ito ay kabilang sa sagradong buwan na kung saan inaabatan ng mga mananampalataya na matugunan nila ang panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ang paglalakbay sa kanyang tahanan, ito ang tinatawag natin na Hajj, na kabilang sa haligi ng ating relihiyong Islam. Inulat ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyanil Islam ala khams, syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Inulat ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, itinayo ang Islam sa lima: pagsaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay mensahero ng Allah, at pagtayo ng pagdarasal at pagbibigay ng zakah at hajj at pag-ayuno sa Ramadan, isinalaysay ni Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang obligasyon ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglakbay sa bahay ng Allah. Ito ay ang Hajj, na kung saan inobliga sa mga taong may kaya, may sapat na kayamanan at may malusog na pangangatawan. Kaya dito mga kapatid, sinabi ng Allah sa Quran, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahima wa man dakhala kana aminan walillahi alan nasi hijjul baiti man istita'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ganiyun 'anil alamin. Sinabi ng Allah sa Quran, dito ang malinaw na mga palatandaan. Isa rito ang kinatayuan ni Ibrahim, at ang sino mang pumasok rito ay maging ligtas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa mga tao ang pagsasagawa ng Hajj sa bahay para sa sino mang may kakayahan tungo rito, at ang sino mang tumakwil, tunay ang Allah ay mayaman sa mga sanlibutan. Mga kapatid sa panampalataya, ang kasaysayan ng Hajj na kung saan ito'y sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasaysayan na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa idyarpa'u Ibrahimu qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, nang itinaas ni Ibrahim ang bahagi ng bahay at ni Ismail, aming Panginoon, tanggapin mo po mula sa amin katotohanan, ikaw ang nakakarinig, ang maalam. Kaya mga kapatid sa panampalatayang Islam, nabatid natin mga kapatid sa panampalatayang Islam na ang pagsumamo ni Ibrahim sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsusumamo na kung saan nabatid natin na ang Allah ang nakakarinig sa lahat ng ating hinanaing mga kahilingan, at ang Allah ang siyang maalam at siya ang tutugon sa atin, na kung saan ang makakabuti ang ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Kaya ganun mga kapatid, alam natin na ang Hajj na ito ay merong kagandahan, sapagkat ito ay isa sa haligi ng ating relihiyong Islam. Nang kagandahan ng Hajj na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay amal afdal, qala al-imanu billahi wa rasulih, qila thumma madha, qala jihadu fi sabilillah, jihadun fi sabilillah, qila thumma madha, qala al-hajjul mabrur. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang pinakamainam. Dumating ang tao sa propeta at may nagtanong, sabi sa kanya, anong gawain ang pinakamainam? Ano ang gawaing pinakamainam? Kanyang sinabi, paniniwala sa Allah at sa kanyang mensahero. At may nagsabi, at ano pa? Sabi, pakikibaka sa landas ng Allah. At may nagsabi, ano pa? Kundi ang
wastong Hajj isinalaysay ni Bukhari. Kaya yun mga kapatid sa panampalataya, na para kang walang kasalanan, na kung saan ikaw ay nag-Hajj, tinugunan mo ang panawagan ng Allah, ang gantimpala nito ay wala kang kasalanan na bumalik sa iyong lugar, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawmi waladathu ummuhu, rawahu Bukhari wa Muslim. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang nagsagawa ng Hajj na hindi gumawa ng kalaswaan at kasalanan, bumalik siya na parang araw na pinanak siya ng kanyang ina, katulad na ipinanganak siya ng kanyang ina. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya makita natin mga kapatid sa panampalataya na ito ang gantimpala ng Hajj, na katulad mo na ikaw ay bagong panganak, na parang yung araw na ipananganak ka ng iyong ina. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang wastong Hajj na walang ibang gantimpala dito kundi ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, na inulat ni Abu Hurairah an Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Inulat ni Abdullah bin Umar ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah, ang umrah tungo sa isang umrah ay kapatawaran sa pagitan nila, at ang wastong Hajj ay walang gantimpala maliban ang paraiso. Kaya yan mga kapatid sa panampalatayang Islam, na ang Hajj ay isang beses lamang sa tanang buhay natin, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na nagsermon sa amin ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, o sangkatauhan, tunay itinakda ng Allah sa inyo ang Hajj, kaya isagawa ninyo ito. Sabi ng lalaki, bawat taon ba, o mensahero ng Allah? Napatahimik siya hanggang sinabi niya, sinabi niya ito ng 3 beses. Sabi ng mensahero, kung aking sinabi, oo, tiyak ito ay maging obligado. Law kuntu na'am pawajabat, sinabi ng propeta, at hindi ninyo ito makakayanan. At nagsabi sapat na ang aking iniwan sa inyo, sapagkat winasak ang mga nauna sa inyo dahil sa kanilang napakaraming pagtatanong at pagsasalungat sa kanilang mga propeta. Kaya kung sino mang aking inutos sa inyo, gawin sa abot ng inyong makakayanan, at anumang aking ipinagbawal sa inyo ay inyong iwanan, isinalaysay ni Muslim. Kaya ito mga kapatid sa panampalataya, nalilinaw sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinaabot sa atin ang mga kautusan na kung saan na ito'y ating panghahawakan na dahilan para kalugdan tayo ng Allah dito sa mundo at sa kabilang buhay, kung atin itong maisapamuhay ang kautusan at aral ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya makita natin na ang Hajj ay nagtatanggal ito ng kasalanan, na inulat ni Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tabi'u bainal hajji wal umrah fa innahuma yunfiyanul fakhr wad dunuba kama yanfa al-kiru wal khabatha al-hadid wad dahab wal fidda walaysa li hajjil mabrur wat thawaba dun al-jannah. Na sinabi ng propeta, sundan ninyo na ulit ang Hajj at Umrah. Sundan ninyo ulit ang Hajj at Umrah, sapagkat itong dalawa ay pagpapaalis ng kahirapan at ng mga kasalanan, tulad sa pag-alis ng dumi sa bakal at ginto at pilak. Walang gantimpala ang wastong Hajj maliban sa paraiso, isinalaysay ni Tirmidhi. Kaya mga kapatid sa panampalataya, isinalaysay ni Tirmidhi at Nisa'i. Kaya yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na makita natin na ito ang gantimpala ng Hajj, na dadalaysayin ang isang alipin at tulad niya ay bagong panganak na ipinanganak ng kanyang ina na walang bahid na kasalanan. Kaya yan mga kapatid, obligasyon ang Hajj. Kaya makita natin, makita inobliga sa isang Muslim kung may kaya.
Ayun, kaya sa pangatawan, kaya sa pananalapi. Ayun, ang merong kakayahan sa pangatawan, ang merong kakayahan sa gastusin sa Hajj, nasa tamang pag-iisip at nasa tamang edad. Ito yung obligasyon ng Hajj. At gayon din mga kapatid sa panampalataya na ang haligi ng Hajj ay ito yung apat. Ihram, tawaful ifada, pagtayo sa Arafah, wukuful Arafah, paglalakad sa Safa wal Marwa. Ang sino mang umiwan sa isa sa mga haligi sa mga haligi na ito ay hindi wasto ang kanyang Hajj. Kaya mga kapatid na obligasyon ay yung obligasyon ng Hajj, obligado ng Hajj, wajibatul Hajj na tinatawag, na kung ang sino man umiwan sa isa sa mga wajib ng Hajj ay magpatay siya ng tupa at ipamigay sa mga mahirap sa Makkah. Na wajibatul Hajj, ang na obligadong Hajj sa dito, una ay ihram sa mikat, pananatili sa Arafah hanggang sa paglubog ng araw sa sino mang nanatili sa umaga, pagpalipas ng gabi sa Muzdalifah hanggang sa bukang liwayway maliban sa mga matatanda o merong dahilan para lumabas sa kagitnaan ng gabi. Ikaapat, pag-ahit o pagputol ng buhok pagkatapos ng pagbato sa Jamaratul Aqaba. Ikalima, yung pagpalipas ng gabi sa Mina sa mga gabi ng Tasrik at pagbato sa mga jamarat sa araw ng Tasrik at pamamaalam sa tawaf na kung saan ito itinatawag natin na tawaful wada. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, natalakay natin ang haligi ng Hajj at mga obligado sa Hajj na ating mga isasagawa, at dito ang mga ipinagbabawal pag nakasuot na ng ihram. Una dito na tinatawag natin na yung niyatud dukul pinusuk, na ang dito makita natin mga pinagbabawal sa ihram ay ang pagtanggal sa buhok o kuko, ngunit kung nahulog ito na hindi naman hinangad o kumuha siya rito sa buhok at kuko na nakalimot o dahil sa kamangmangan ay walang problema. Bawal sa nagsagawa ng ihram na maglagay ng pabango sa katawan o sa ihram, ngunit walang problema, merong natirang amoy bago siya nag-ihram sa kanyang katawan, pero kung sa tela ay dapat hugasan. Ayun, makita natin mga kapatid sa panampalataya na ito yung mga ipinagbabawal sa Hajj, ipinagbabawal sa isang Muslim na nag-ihram o hindi na magsasagawa ng pangangaso sa loob ng sagradong lugar. Ipinagbawal rin sa isang Muslim na mag-ihram o hindi na mamutol ng mga puno sa halaman na hindi itinanim ng mga tao. Ipinagbawal rin sa isang Muslim na mag-ihram o hindi na mamulot ng mga naiwang pera, ginto at iba pa sa sagradong lugar sa haram maliban kung ipaalam niya ito. Mga ipinagbabawal sa ihram, ito rin yung magsuot ng damit, magsuot ng pantalon sa kasuotang pangilalim, takpan ang ulo ng bagay na kumakapit, makipagtalik sa asawa, pagyakap sa asawa na merong pagnanasa, mamanhikan sa babae para asawahin, pagsuot ng babae ng nikab at burka. So ito ay binawal sa mga kababaihan. Ayun. Kaya ganun din mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang fidya o kabayaran, mamili ang sino mang sumira ng ihram sa mga sumusunod. Andito yung pagkatay ng tupa, magpakain ng 6 na katao na mahihirap, at bawat mahihirap ay 1 kilo at kalahati ng bigas. 1 kilo at kalahati ng bigas, mag-ayuno ng 3 araw. Kaya makita na ang hindi kasali sa fidya, mga kapatid sa pananampalataya, pagsagawa ng kasal, ito ay pinagbabawal ngunit walang fidya, kaya magbalik loob. Pangangaso, ito ay bawal at magbayad kung gaano kalaki ang hayop na pinatay niya kung sinadya. Pakikipagtalik sa asawa, kung ito ay naganap sa Hajj bago naging halal sa una, siya ay maging makasalanan at nasira na ang Hajj at kailangan tapusin ang Hajj at bayaran sa susunod na taon ang kanyang Hajj at magbayad ng fidya na kamelyo bilang kabayaran. At ganun din mga kapatid sa pananampalataya na makita natin mga sisimulan ng Hajj na kung saan dito yung tinatawag na miqat, na inulat ni Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa waqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam karna li ahli Najd wal Juhfa li ahli Syams wa Dzul Hulaifa li ahli Madinah
qala sami'tu hada minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa balagani anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala wali ahli al-Yaman al-yalamlam. Inulat ni Ibnu Umar radhiyallahu anhu na ginawang mikat ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang Karnul Manajil para sa mga taga Najd at ang Juhfa para sa mga Syams at ang mga Dhul Hulayfa para sa mga taga Madina, at ito ay aking narinig mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam, at meron ding umabot sa akin na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam para sa taga Yemen ay ang Yalamlam, isinalaysay ni Bukhari. Kaya yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang panahon ng Hajj na makita natin na kung saan na ito ay ang kinikilalang buwan na nakatalaga sa Dhul Hijjah, o ang Hajj ay dapat dito na kung saan ay ang pagsamba, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, na makita natin na sinabi ng Allah sa banal na Quran, Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, ang Hajj ay kilalang mga buwan, kaya sino mang nagtalaga ng Hajj dito ay dapat walang kalaswaan at walang pagsuway at walang pagtatalo sa Hajj, at anumang kabutihan na iyong gagawin ay nalalaman ito ng Allah, at magbaon kayo sapagkat ang katotohanan, ang pinakamainam na baon ay takot sa Panginoong Allah, kaya matakot kayo sa Allah. Sabi niya, matakot kayo sa akin o mga nakakaunawa. Kaya dito mga kapatid sa pananampalataya, na kailangan na tayo ay may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi tayo makasuway sa kanyang mga kautusan at maiwasan natin ang kanyang mga pinagbabawal, na ito ang pundasyon na kung saan ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, na matabigay natin ang mga buwan na nagsisimula ang Hajj. Una, ito ang Shawwal, Dhul Qaidah at Dhul Hijjah. Kaya yan mga kapatid sa pananampalataya, na ang mga uri na kung saan ang Hajj ay meron itong uri na tinatawag natin ito na 3 uri. Nandito ang tamattu. Nang tamattu ay pagsagawa ng umrah sa mga buwan ng Syawal at Dhul Qaidah at sa 8 araw ng Dhul Hijjah, at saka lumabas sa kanyang ihram pagkatapos isagawa ang umrah. So pag nakapaggawa ka ng umrah at magbibihis ka na, ayon, at sa maging masaya sa pagsuot ng dami, at kung dumating naman ang 8 araw ng Dhul Hijjah ay mag-intensyon ng Hajj sa kanyang lugar sa Makkah, at isuot niya uli ang ihram at pumunta sa mga lugar ng ritual ng Hajj at magpakatay ng hayop dahil siya ay tamattu. Na ikalawa na uri ng Hajj, ito ay ang kiran na tinatawag. Paghangad naman ng pagsagawa ng Hajj at Umrah na magkasabay sa iisang panahon at iisang gawain, at magsagawa siya ng ihram sa mikat, ngunit ang kanyang tawaf ay tawaful qudum, at pwede niyang unahin ang say para sa 10 araw ng Dhul Hijjah, at huwag siyang lumabas sa ihram hanggang magsimula ang ritual ng Hajj, habang nananatili sa suot ng ihram, at magpakatay rin siya ng hayop. At ganoon din, 3 uri ng Hajj mga kapatid, ito ay ang ifrad. Paghangad ng taong magsagawa ng Hajj lamang at magsagawa siya ng ihram sa mikat, ngunit ang kanyang tawaful qudum ay pwede niyang unahin ang say para sa 10 araw ng Dhul Hijjah, at huwag siyang lumabas sa ihram hanggang sa magsimula ang ritual ng Hajj, habang nananatili sa suot na ihram at wala siyang kakatayang hayop. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kaibahan ng kiran at ifrad, ang nagsagawa ng ifrad ay kanyang banggitin sa mikat, labbayka hajjan, subalit sa kiran, labbayka hajjan at umrah. Ang kiran ay merong kakatayang hayop, subalit ang ifrad ay walang kakatayin na hayop. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na mga dapat na ihanda natin sa ating paglalakbay ay yung mga personal na ating magagamit, na inshallah subhanahu wa ta'ala na maging tanggap ang ating pag-Hajj. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul amal.